wala man yung sisay. Papalitan Ilan ba tinira nung asa ni Tiger? 5? 5 ganyang kalalaki. Yan. Yung ganito? So, yan, 5. Tapos isang sisi naman. So ayan mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Siyempre hapon na naman. Kanginang umaga, nandun tayo sa ating site. Construction tayo, buhay construction. Pero siyempre mga kabrad, masarap ang buhay construction. Lalo na yung mga kasama mo, yung mga tao mo, mga hinahawakan mo ay sumusunod na maayos sa'yo at saka mayroong kooperasyon. Yun ang pinakamaganda sa isang construction mga kabrad. So ngayon, hapon na naman, dito naman tayo sa ating mini farm. Ngayon kaya nandito tayo ngayon para obserbahan at check natin yung ating mga alaga. Lalo na yung nanganak natin na si number 17. At ngayon ang susunod naman si number 13. Okay, check natin mga kabrad. So yung nanganak naman natin mga kabrad, check natin yan. Dahil yan kahapon. Pang 2 days nila ito ngayon. Ang pinakain na ni Joel. So ito yung ating mga ngayon, malalakas na sila. Lalakad-lakad na, ayan. So, ngayon may cover na to. Lagyan na ni Joel ng cover. Dahil kanina nga, umuulan. Yan yan, sinasabi ko na hindi maganda sa isang inahin na nakakapapanganak pa lang na mababasa ng ulan. So, ito nga mga kabrad. Ayan, masisigla na sila, ayan. 2 days nila ngayon mga kabrad dito sa ibabaw ng mundong kanilang ginagalawan. So ayan, 2 days. Tapos yan na cover na ni Joel yung nila yung paikot kasi hindi nga pa pwede tumanggihan. Kung ngayon umulan, ayan, pauulan lang. Kailangan safe sila. Ito, ating mga bake. Masisigla naman yung siyam. At ito naman si 15 at hingal na hingal, oh. Sobrang alinsangan. Umulan niya pero iba naman ang singaw. Kaya ganyan siya, oh. Hingal na hingal. So ito, yung ating inahin naman nito. Inabutan ko nga si Joel, nagpapakain. Nung naubos na yung isa, parang naghahanap pa siya. Sabi ko kay Joel, dagdagan niya kahit 2 takal yung ipakain dito sa ating inahin dahil siyempre ganun talaga yung mga nagpapadede. Laging nagugutom or gutom na gutom pagkatapos ng padede. So, yun nga, pinadagdagan natin kay Joel. Naubos yung 2, yun, okay, umiga na siya. Ito mga break. Bukas, tuturukan na natin sila ng iron dextran. Pang 3 days na nila, mga kabrad. So, ito bukas ang ituturok natin sa kanila. Ito. Vitamin B complex. Hindi yan. So, ito mga kabrad. Bukas pa naman natin ito ituturok. Pang 3 days nila. Ayan. Tapos, pagdating ng 7 days, vitamin B complex naman ang ituturok natin sa kanila. So, sana nga ito mga kabrad, yung mga inahin natin na nanganak, maging maayos. Yung magaganda yung kanilang mga biyeg. Dito, okay na mga kabrad dyan, kahit 9 piglets. Importante, mga buhay at malalakas sila. Ayan. Panahon kasi ngayon mga kabrad, sobrang init. Marami ring mga may inahin daw na nabalitaan ko lang naman na iba hindi nagtutuloy o yung iba naman kamukha nga nung kaso nun sa akin patay lahat ng nilabas yung ating ligtib. Yung pa naman yung panahon na iniintay natin noon dahil ito pala yung first time natin na manganganak yung ating crossbreed na 50-50 yung breeding natin sa kanya. So ito nga, binalik na natin dito
Yung sisungit niya, doon nililipat na natin sa kabila. Ito siya. Ito yung ano natin. Binigyan pa natin siya ng second chance para kung magbuntis siya at maganda, di salamat. Kung hindi naman, talagang hindi siya pang inahin. Mga kablad. Ito ng ating mga native naman itong yung sa 5. Ang ganda, malulusog. Kaya unahin natin ito mabait siya. Ito si Puti. So, ayan, tumayo na naman yung ating inahing bagong panganak. Di ba kain mo lang? Makakain mo lang. Ito. Ang susunod naman natin mga anak dito mga kabrad. Ito. Ito, inaantabayanan na rin ni Joel to, si number 13. Ayan ang mga kabrad. Ulag na. So, itong si 13, kaya kanina, pinaliguan ni Joel, nilinis yung dede, at baka ano man sa oras na to, bukas o mamaya, mga anak to. Ito na yung pinakamatanda nating inahin, si 13. Tapos, ang susunod naman dyan, ito lang si 12. At susunod na rin si 15. Ayan. Ilagyan na rin ni Joel ng plastic. Ayan, plastic na yan. Tapos, papatungan niya ng dayami. Mga kabrad, yung yun, nung umulan, sa halip na lumamig, ang nangyari, mainit, malisangan. Yung yun lang, kauulan lang. Sa halip na lumamig, malisangan ng sumingaw. So, ito yung mga kabrad, yung mga puti natin na mga anak na, ano nito, itong Mayo. So, itong Mayo, ang mga anak, yun yan, ang anak ko si number 17, at saka itong si number 13 ngayong Mayo. Dahil ano pa lang tayo ngayon, May 23 or 23, siguro posible ito may 2 weeks pa to baka masako pa rin tong si number 12 ng itong Mayo. Ayan. Tapos yun naman si 15 na posible yan, mga June na yun. Ayan. Tapos ito naman mga kabrad, yung plano naman namin dito ni Joel, sana nga talagang dumating yung panahon talaga na yung matapos na namin yung aming bayarin. At ito nga, sana maging maganda yung magiging anak ng ating mga alaga na to. Dahil pag nakatapos na kami rito mga kabrad ng bayarin, unti-unti na namin tong iaalis, magbaba to 0 kami. Mag-uumpisa kami talaga sa isa. Yan. Dahil yun nga, gagamitin namin yung lote namin doon sa bundok, sa mga lote ng mga anak ko. At doon, siyempre, hindi na tayo mangungupahan. Kaya itong taon na lang nito, talagang yan ano ng mga mini Joel na yung mga inahin natin, maging maganda yung magiging anak nila para siyempre malaking kawalan ng bawas utang ba, gano'n. So ito 12 din, hingal Kung mapapansin nyo yung daddy niya, alsa na rin. Tapos yung kanyang ari parang nagpaltos na rin. Posible to 2 weeks bago manganak yan. Pero ito, ikukumpara nyo rito kay 13. So, ayan, laglag na talaga. Yun si, saktong 114, si number 17 nung nanganak. Sakto siya. Ito ang 114 nito ni number 13. Bukas siya, yung 114. Kaya kung posibleng, kasi sa baboy naman, minsan na may experience kami, 118, 120 days, merong ganun. Meron din nagsabi na pagka yung
lumampas doon sa 114 days yung biik na bago nilabas, sabi raw masisigla or malulusog. Ganun daw. Ewan ko. Sa base sa experience ko, halos parehas din. Medyo ang pagkakaiba nga lang, medyo kakabahan ka dahil ba't lumampas sa 114. Yun, medyo ano. Pero meron na kami experience na gano'n, lumampas na ng 114. Pero bukas, ang 114 days na itong ating si number 13. So, si ating si number 12, kapahinga na siya. At siyempre kakakain lang. Pero, ang tiyan niya malikot. So, malapit na. Ito namang ating mga native. Ang gaganda mga kabrad. Ang gaganda. Ang lalapad ng likod. Oh, 1 week pa lang sila mga kabrad. 1 week. Bali, 8 days pala. 8 days na ito. Ganda, di ba? Tsaka mabait pa. Yung naman kay puti. So, naghanap ka ng dede yung isa, oh. So, yan, mulan kang ina. Ito, nilagyan na nga ni Joel ng ganyan, oh. Dinagdagan ni Joel yung yero ni 13. So, yun nga, mga kabrad, ito na lang yung isa pang aabangan pa natin ngayon. Kaya si Joel ngayon, medyo puyat-puyat yan. Buti na lang yung ating si number 17, umaga ng anak. Kaya okay lang. Pag kasi umaga ng anak yung ating alaga, si Joel, hindi masyadong hirap. O kaya maagang nanganak, halimbawa sa hapon pa lang nag-umpisa na. Mahirap yung mga anak madaling araw. Yan. Minsan may mga experience kami na alas 5, may lumabas na gatas. Siyempre, babantayan ko na yan. Minsan nanganganak, alauna, alas 2, doon hirap si Joel pag ganong timing na panganak ng ating mga alaga. Pero yung ating si number 17 naman, nanganak nung kahapon, umaga, kaya hindi siya masyadong hirap. Sana nga ito rin si 13, ito nga, maaga sana siyang manganak o umaga. Yan. 13. Ito yung pinakamatanda na naming inahin mga kabrad. Ito si 13, kung talaga tutuusin, palitin na to. Kaya parang nanghihinayang nga ako dahil nga siya yung magandang magdala ng anak, magandang mag-anak, mabait. Siyempre, para bang kumbaga sa atin, kumbaga sa pets mo nga, siya yung napamahal na rin sa atin. Kung maaari nga lang na huwag na magpalit ng inahin, gagawin natin. Pero talagang may limit talaga mga kabrad. So ito, padedi uli si puti. Tingnan niyo yung ating mga biik. Ang gaganda. Pantay-pantay sila. Kulit nga eh. Kulit. Pantay-pantay mga kabrad. Nag-aaway kasi. Kaya nag-aaway eh. Makulit yung puti eh. Papadedi na eh. Tuloy, hindi na kayo pinudede. Makulit eh. Lalaro niya anak niya. Hindi makabawang sa sobrang taba eh. Maganda mga kabrad. Yun ang gagawin nating inahin, yung nakahiga na yung hangin na yung may puti sa paa. Yan ang isa sa gagawin nating inahin. May sila ng dede.
Kaya lang makulit itong puti eh. Ganda oh. Diba? Ang ganda nung... Kasi ang daddy niya sa 10. Kaya tigalawan daddy sila dyan. Maganda yung... Dalawa pala mga kabrad yung makukuha natin dito babae. Isang puti at saka yung isang may puti sa paa na... Ito. Yan. Isa yan. Tsaka yung... Ayun yung miga na... Yung puti. Ito. Ayan. Babae pala yan. So maganda yung magiging ano natin dyan. Pero ang magiging barako natin dyan, yung pa rin ating barako. Ayan, tingnan mo, pagka mabait silang dumedede, hindi nagagalit yung ina eh. Padede ka na, ito yung anak ko magugutom na yata. So ito naman si 13. So, ayan yung ating susungit. Ayan. Lapit na yan. Lapit na yung anak na. Because yung kitang nga lang ito susungit. Ito nandun, days na lang yung binibilang neto para mga anak. Kaya lang meron pala tayong tinira doon ng tiger yung So ito yung si Brown nakasama na. Ayan. Ating barako. Malaki na rin ang chinita ba? Tingnan lang natin yung tinira doon ng ating tiger. Makakawala mo na yung Ilan ba tinira nung asat ni tiger? 5? 5 ganyang kalalaki. Yung ganito? So, yan, 5. Tapos isang siso na maliit. Hindi, tirador talaga yan. Ayan. Umaga, di ba na yun? Pagka ko na dito, pagbalik. May isa na naman. Saan ba nakalagay si tiger nan? Dito sa may bahay. Sa kabila? Pag lumapit yung... Sa may bagar na uli. Oo nga. Yan, ganun kalaki yung huli niya. Ang huli. Yung huli niyang tinira. Siya pinalagay niyo doon. Pag yun nagpatay uli, kukulong na daw. Hindi, talagang ano yun. Anak nga nun eh. Yung anak niya mismo, tinira nun. Oo. So, ito yung mga bagong pisa. O, ito na naman yung aking kailangan dito sa barakon to, meron kang kamatpat. So, ito yung meron na naman pala ritong napisa ito. Parang kadami ng pinasahan na itong sipot. Ayan o. Dami o. Well, saan galing to? Well. Saan galing yung napisa na yun? Itong maputi. Saan ba pinisa yun? Di sa may kulungan ng baboy. Dami rin palang napisa. Pero pa siya, nakaupo. May pinipisa pa siya. Ayun o, pa siya, inupuan pa niya o.
Gabi, narinig ako sumisigaw, isang piraso. Tapos sa kanina. Maganda kasi yung magandang mag-ano to, mag-akay. Tawagin mo, sumusunod siya na. Hindi, dapat yan. Ayan, mapupunta rin sa mga ano natin mga alaga. Magsilakihan tong ano na to, ayan. Itsa mo na nga dito. Nasunod na kay Joel. Si Joel kasi yung alam nila nagpapakain. Ayun, sumaba. Ito kay Joel. Tito Joel. Daming napisanong puti na yun. So, posible naman mga kabrad yung ating mga pabo dyan. Kasi mapaparami na natin dahil ito kamukha nito, mga babae yan. Mga breeder natin. Balik kami sa inahin para pumasok dun yung mga sisiw sa loob. Yung mga kabrad, kung makikita nyo nagsilakihan itong mga sisiw na yun, di kay dami-dami yan. Yun po, iba kasi yung pinapakain ni Joel doon sa mga inahin. So, bugso po yung mangga. Tigpantamaan yung pabo. Kaya mga kabrad, napakadami yan. Dan! So, ito yung plymouth natin mga kabrad. Pabot. Bilis talaga lumaki na ito, well, no? Malulaki kasi yung lahi. Kumakain, Pero yung pabo na ito, hindi matuto, no? Hindi ka matuto. So, yung mga pabo. Yan, well, lalagyan mong, dapat ano yung paminta, hindi nakalimutan. Wala ka namang paminta? Bigyan mo lang para... So, wala namang matamlay na well, no? Yung malilinis na yung mukha nila, oh. Dito yung mga kabad, oh. Malilinis na yung mukha ng pabo natin. Positive na yung ating paminta na hinalo sa kanilang pagkain. Effective. Effective talaga yan. So, talaga, ako nagpapakain sa'yo. Bakit mo ako, Ako nagpapakain sa'yo, gumaganyan ka. Talagang naninira eh. Yan yung well, yung may paminta. Basta lagi yan, para tuloy-tuloy ang pagaling nila. Para sa kanila lang to. Dumilagay sa sa pula.
Yan, malakas na sumano sila. Maliliksi. Ito na yun. Dito naman, wala pinapakain mo rito, may sapal, ano. So, yung pinapakain mo doon, may sapal. Talaga ito. Talaga. Ayan mga kabrad, tapos ngayon nagpapakain si Joel ng mga manok. Saka nung ating mga pabo, ayan. Tapos ito, nakakain na iba natin. Ayan. Ito. So, ayan mga brad, at tagumpay na naman maghapon. Nakalipas na naman. Patuloy lang mga brad, sipag at tiyaga para may nilaga. Kaya mga brad, muli maraming salamat. God bless po sa ating lahat.